Kamara ang SMNI tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng Kamara, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Nasa frontline. Eto muna, simulan na natin kaagad dito sa issue ng meron kasing binanggit. Yung dalawang host, di ko na lang papangalanan, yung SMNI, at nung pinanood ko naman, patanong ang kanilang pagbanggit, okay, na meron daw certain amount etong Speaker Romualdez na ginastos. Una-una, alam nyo naman pong kritiko ako ni Speaker Romualdez, hindi na ho dapat itanong yan. Kaya lang, meron din po kasing sablay. Sa tingin ko po kung matatandaan ninyo, ito ho kasing babae na komento na ito, may na ano na ho ito nasangkot na ho ito sa fake news di ba? Naalala niyo yung kay Pacquiao, yung kinomentohan niya. Kaya 'di ba ilang beses ko sa inyo sinasabi na itong paulit-ulit. Kaya hindi ako believe dito sa dating Yusek na ito na si Yusek Badoy at itong si Ka Eric. Pasensya na Ka Eric Kaya lang kasi, nabasa ko na kagad din. Nung simula pa lang naamoy ko na yung pag-iingay ni Ka Eric And eventually, kita nyo, tumakbo yan ng party list. So, alam mo yung biglang sulpot na, alam mo yung mga ganong klaseng estilo ng isang tao. Yes, there are some truths na sinasabi nila, but sometimes, na-exage. Yun yung ayoko. Kasi 'di ba tandaan ninyo, dito sa ating channel, I don't care kung nasaang kulay ka, pero I'm really against fake news. Ayoko, di ba, yung isang bagay na wala namang ebidensya. Yan ang ayoko sa lahat. Di ba, alam nyo na ho yan, lalong-lalo na yung matagal na nanonood na dito sa ating channel. Pag walang ebidensya, marites yan. Kaya nga ho, di ba, hindi ko sinasakyan yung istorya ng ibang mga vlogger dyan na lagi na lang meron silang information sa Malacanang. Kasi, ultimong information na ganito, dati naging basta kalaban, nagiging biktima ng impormasyon na yun. Kung maaalala ninyo, kahit kami, naging biktima nun nung kanyang quote-unquote, meron akong alam na ganito, na ang nagpapaano, kasi kalaban niya kami at that time. Dahil kalaban namin ng mga Marcos at that time, kaya ginawang kami ng fake news. Naalala niyo yun? Hindi ko na lang papangalanan kung sino ho yun Pagpasensya nyo na yung mga umiidolo doon sa vlogger na yun. Di ba ho? Hindi ko kasi hindi ko matanggap na ikaw gagawa ka ng fake news every time may kalabang ka. So ngayon, nagkataon lang, we are on the same side and you're hitting the Marcoses, pero how would I know that you're not inventing again? Because you did that before. Tama, mali? Naintindihan niyo ibig sabihin? Ilang beses mo ginawang kami ng fake news na I can testify and I know it's fake news. Tapos, gayon, gagawang ka na naman ng alam mo yun, hindi ko, dahil pareho na tayo sa isang side, sasakyan na kita. Kasi nga, the enemy of your enemy is my enemy. Ganun. Hindi ganun sa akin Maliman yung quote ko Naintindihan niyo ibig sabihin? Ayoko po ng fake news. Tapos, ito na naman, merong impormasyon daw. Kaya, ito, alam niyo kung bakit medyo, pasensya na ho Kaya ako medyo nagagalit at naiinis sa fake news. Kasi nasisira yung tamang balita. Yung supposedly, ang ganda na ng ang ganda na ng Duterte and the Romualdez, sabihin na natin world war. Ang ganda na ng nananalo na tayo mga Duterte. Na ayos na We are asking for the liquidation. Tama, mali? 'Di ba? Tapos hihirit ng walang ebidensya. So ano mangyayari? Ang dating fake news. So lahat tuloy ng hihirit na against them
ang dating fake news na. Nasira yung credibility. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Although, I believe mali din ang ginawa nitong mga congressman na ito na ang tinitira ngayon ng franchise ng SMNI, that's stupidity. You know why? In every network, lahat ng tao yan. Hindi responsibilidad ng network kung ano man ang sabihin ng host. Matik na yan, hindi lang sa SMNI yan. Sa GMA, meron laging disclaimer na ganyan. Di ba ho? Sa ABS-CBN, lagi may disclaimer na ganyan. Ang bawat host ay may kanya-kanyang opinion at hindi ibig sabihin yun, opinion na ho yun ng entire station. So para, dali pumipiyok pa, binata. sorry naman. So para idamay nitong mga congressman na ito, ang entire SMNI, mali ho yun. Napakatarantado ho nun. Para idamay ho nila ang buong SMNI. I'm not, di ba, alam nyo naman po ako, never ako nag-isip-sip sa SMNI. Alam nyo ho yun. Di ba? Minsan binabanata ko pa si Kibuloy. Never ho ako nag-isip-sip. Pero this time, mali po yung itong mga congressman, pasensya na ho ha, pero yung inyong nais na sumipsip sa inyong speaker, nais din yung, ewan ko kung gusto ninyo madagdagan ang mga budget nyo, ginagawa nyo ang lahat para sumipsip doon sa speaker. Di ba? Yun ang problema eh. Di ba? Lagi nilang ninyong, eto ha, naiisip ko nga, baka mamaya, sa totoo lang, eto ha, baka mamaya, eventually, sasablay na rin yung kwento ninyo na supposedly si speaker ang may pasimuno lahat niyan. Bakit? Kasi umo-over na rin kayo. Nagigets ninyo? Everything na over attack na to eh. Over OA na kayo. Over defensive na kayo doon sa attack ni PRRD sa inyo. To the point, gusto ninyo maging pogi kay speaker, kaya lahat na lang ng pagkakataon gagawin ninyong laban dito sa mga quote-unquote kakampi ng mga Duterte. Alam mo yun, pagkakamali ng dalawang host, walang ebidensyang inilalabas ng dalawang host, even if it's just a question. Ha? Yung kanilang pagkakamali, idadamay nyo yung entire SMNI because alam nyo ang SMNI ay maka-Duterte. And you know, and maybe because butthurt pa rin kayo until now sa sinabi ni Pangulong Duterte na bulok ang Congress. Di ba ho? Alam mo sa totoo lang, eto opinion ko lamang to sa bangayang Romualdez o sabihin na natin Congress and the Duterte, at alam nyo, feeling ko yung nasa ibabaw si Romualdez at ang Duterte, medyo relax sila, pero yung mga nasa paligid na umaamuyong, alam mo yung amuyong na nagpapainit ng away, makakasira doon sa kanilang main boss. Ano ibig ko sabihin? Ganito yan maaga pa. 2000 and ano ba lang ngayon? 23. Magte-24 pa lang. So more or less, ilang taon pa na magiging presidente si Marcos. Ilang taon pa para magkaroon ng eleksyon. Okay? Tandaan ninyo, pagdating sa eleksyon, rules ito kahit itanong nyo sa kahit sino mang political analyst, napaka-importante na hindi muna lumabas yung mga supposedly tatakbong presidente. Why? Magiging masisira yan, lalabas lahat ng banat dyan. Pangalawa, magsasawa ang tao. Remember, ang pinaka-importante sa isang kandidato ay yung 2 years before the election.
Kasi ang memory ng tao, lalong-lalo na tayo mga Pilipino, short term lang. Kaya nga kung matatandaan nyo yung panahon nila Ramos, na naging presidente si Ramos, sino ho nakakaalala nito? Noong panahon na naging presidente si Ramos, sino ang nangunguna noon na kandidato? Kung talagang kayo ay sanay sa history, sino ang kandidato noon na mukhang magiging presidente na? Early on, ha? Alam nyo kung sino? Si Orbos. Nakalimutan nyo na. Hindi ho sa Raul Roco, hindi rin sa Santiago, si Orbos ho ang talagang matindi nun. Hindi ko nga alam yun, kinuwento lang ho sa akin yan ng isang political analyst. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba kung sino ang nagtatap nun sa survey? Sabi ko, talaga? Hindi ko alam yun. Kasi nga, hindi pa naman ako sa politika nun. Kinuwento lang sa akin yun. Sabi ko, alam mo ba na last year na lang, lumalabas yung pangalan ni Ramos? Doon siya pumasok bigla. Kasi nga, ganun dapat ang technique. Masisira pag ngayon pa lang, as early as na lumalabas na yung kandidato. Alam mo kung bakit? Magsasawa. Yung bangayan na Duterte, Sara Duterte at Romualdez, pag hindi tumigil yung mga nasa paligid na pinagbabangayan sila ngayon, eventually, baka magsawa yan. Okay? Baka magsawa yan. Ako pag hindi tumigil yung mga nasa paligid niya na bangayan, baka magsawa yan. Tandaan ho ninyo hindi ho lahat ng mga Pilipino nandito o sa mga political vlogger. Ilan lang ho, pambihira, ilan lang ho nanonood. Yung totoo. Di ba? Ilang milyon ang mga Pilipino. 70 to 80%, they don't care about politics. 70 to 80%, they care ano laman ng tiyan. Ano ang trabaho ko bukas? Ano ang gagawin ko? Paano ko babayaran ng due date ko? Yun ang 70 to 80%. Iilan lang po ang talagang, nakikinig kay Banatbay, nakikinig kay Sas, nakikinig kay Ganitos, kay Coach Oli, kay Bustada. Ilan lang ho yan. Wag ho tayo magpabola porket marami hong ang nanunood sa live. Hindi ho ganun yun. Tandaan ho natin yan. So, ano ibig ko lang sabihin? Baka mamaya, dahil sa ingay ng politika, sabihin ng mga tao, we need a different candidate na yung will really care for us. Totoo. Kasi whether you like it or not, yung confidential fund ni VP Sara Duterte, totoo naman na medyo tinamaan ho si VP doon. Tinamaan ho siya, yung ratings niya tinamaan ho. Kaya nakakatakot to. Kaya nga itong ginagawa ng Congress ngayon na gumagante sa mga Duterte, itong mga congressman na ito, baka akala nila nakakasipsip sila kay Romualdez. Baka akala nila nagiging pogi points kay Romualdez. Alam nyo, ako nga, sa totoo lang, iniisip ko na maigi to Yung sinasabi nilang tatakbong presidente si Romualdez, meron akong alinlangan. Sa totoo, honestly meron akong alinlangan. Bakit? Kung may utak si Romualdez, in all honesty I won't consider running for president. You know why? Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, walang speaker na nanalo. Okay? Wala ho. Pangalawa, ngayon pa lang, dunudurog na siya. Pangalawa. Paano ba yung pag-iepal niya, ganyan-ganyan, yung nakikita nating mga alam nyo, matagal na ho silang ganyan. Hindi pa ho sila tumatakbong, wala pa hong issue ng presidente na tatakbo siya. Ang mga Romualdez ganyan na. Talagang sagad na ho sila sa mahilig sila na maglalagay ng mga pangalan nila. Ganyan na ho sila. Ibig sabihin, traditional na politician na ho sila Di ba ho? So, ganyan na ho sila. So, yung quote-unquote na tatakbo silang presidente, I think, hindi naman ho siya bobo na hindi nga siya pumapasok sa Senate. Ang layo niya sa ratings sa Senate. Hindi nga siya papasok sa presidente na ratings. Imposible talaga.
Kaya, eto ha, why am I saying this? Because maybe there is a third party or third entity na making the Romualdez and Duterte scene magulo. Hindi nyo ba naisip yon? Ako, naiisip ko talaga yon. Hindi kaya merong nagpapaapoy nito? Kasi pag titingnan mo, halimbawa ko na lang, pinaiinit yung laban ng ICC ni Marcos at saka ng Duterte. Pinag-aaway talaga eh. Hindi nyo ba naisip na hindi kaya may nagpapaaway sa kanila? 'Di ba? Hindi kaya merong nagpapaaway sa kanila para magsawa ang tao dun sa dalawa at maghanap ng iba na tagalabas. No? Hindi nyo naisip yon? Baka mamaya biglang may sumulpot na yung pala ang pasimuno ng lahat ng ingay na to.